Hi guys, welcome sa ating part 2 training series ng Forex Trading. So, dun sa unang video natin, diniscuss ko dun yung mga basic learnings, skills, kung ano ba yung mga kailangan malaman or ano ba yung mga kailangan dapat mong malaman para makapag-start dito sa Forex Trading. So, kung hindi mo pa napapanood yon, ay click nyo lang po yung link dito sa comment section or dun sa description. And then, panoorin nyo po muna yon para at least makarelate po kayo. So sa i-discuss natin dito sa part 2 training series ng ating Forex Trading. So bigyan ko lang kayo ng pahapyaw dun sa part 1 training natin. Okay? So diniscuss ko doon itong tatlong app na to na kailangan natin gamitin para makapag-start tayo dito sa Forex Trading. So dito, unang-una gagamitin natin yung TradingView app, itong nakikita nyo sa screen. So yung TradingView, dito tayo nag-analyze ng market na iti-trade natin. So lahat ng klase ng market about trading, about katulad ng stocks, forex, crypto, options, at marami pang iba, makikita natin dito sa sa TradingView, okay? So ngayon ang kagandahan dito sa TradingView is pwede ka makapag-drawing katulad nito. Ayan na may mga picture tapos may mga text, pwede ka maglagay ng mga labels. So ngayon diniscuss ko doon yung basic learnings about TradingView kung paano siya gamitin, and then after mo nang matutunan yung TradingView, next is 'di ba may idea ka na kung paano ka na mag-trade, paano mag-analyze ng market, paano ka na ngayon makakapag-trade ng live sa market. So kailangan mo ng broker. So yung broker na ginagamit ko is dalawa lang po, XNES at saka itong XM. So ito diniscuss ko rin 'to kung paano gamitin. So do'n sa part 1 natin, diniscuss ko do'n yung about forex is cellphone yung gamit. So this time sa part 2 natin, ito naman is desktop na, okay? So yung broker app, diyan po tayo magsa-sign up kung saan diyan tayo magde-deposit, makapag-trade tayo ng live sa market, okay? And then, before nung nag-start ako dito sa trading, hindi pa gano'n kaganda yung apps na 'to na XNES, XM or yung mga ibang trading or broker na app. So kumbaga very limited lang yung features. Kaya ang ginagawa ko before, mostly ng mga traders is kapag mayroon ng account dito sa broker is dito po, nagte-trade po dito sa ng live dito sa MetaTrader 5. So ang tawag dito is MT5, okay? So ito po yung mga diniscuss ko doon, panoorin niyo po muna para at least mas maintindihan niyo. And then after niyo mapanood, balikan niyo 'tong part 2 training series natin. Dito naman idi-discuss ko ngayon, ano ba yung mga strategy na gagamitin natin or kung ano yung strategy na kumbaga, pasok sa personality mo, okay? So dito sa trading, hindi lang basta-basta kung crypto man yan, stocks or forex, hindi po dito basta-basta magti-trade ka na lang, kumbaga magba-buy and selling ka na lang ng ganong-ganon, okay? So dito sa trading is may strategy po tayong ginagamit. Ibig sabihin ng strategy, yun yung strategy na gagamitin mo every time na magba-buy ka ng asset or magse-sell ka ng isang asset, okay? Kasi yung trading natin guys, yung market, every seconds, every minute gumagalaw yan. So yung forex sa stocks, Mondays to Fridays yan na bukas. And then yung crypto, Mondays to Sundays po yan. So hindi pwedeng lahat ng segundo or minuto is kailangan mong i-trade. Kumbaga, magti-trade ka lang ayon lang doon sa strategy mo. Okay? So ito yung pag-uusapan natin ngayon, part 2 ng training series natin na Forex Trading is strategy. Edit natin 'to. Okay. So ito pag-uusapan natin ngayon yung strategy para at least magkaroon kayo ng idea. Dito pala sa trading may iba't iba klaseng strategy. Ito pala yung strategy na pasok sa personality ko, sa discipline ko, sa patience ko, okay? So ito guys, discuss ko sa inyo. So dito sa trading, may iba't ibang klase ng strategy na ginagamit. So pinaka-common dito, itong number one is supply and demand. So ganun lang naman yun eh. Pagdating sa currency, sa products, 'di ba? Kapag maikli yung supply or konti yung supply, tumataas yung demand.
So, gano'n din sa currency kapag yung katulad ng US dollar, kapag kaunti lang yung circulation ng dollar sa market, tumataas yung demand. So, yung presyo ng dollar tumataas din, okay? And then siyempre may mga factors po 'yan kung bakit tumataas yung value ng isang US dollar. Kumbaga, nag-o-offer sila ng mga interest rates, kumbaga nagbebenta sila ng assets, halimbawa mga bonds or kung ano man yung assets ng gobyerno na nanghihikayat ng mga investor na mag-invest sa kanila. Okay, so ang investor 'pag nag-invest siya, 'di ba, ito yung kapalit ng gobyerno, mas mataas yung interest rate, alright? So, ito yung supply and demand. Meron din tayong tinatawag na support and resistance. Didiscuss ko yan mamaya sa inyo. Meron ding SMC, Smart Money Concepts. Ito yung kadalasan sinasabi ng iba na yung mga bangko, yung mga whales or mga big sharks, ito daw yung strategy na ginagamit nila. Okay? So, kung magamay mo yan, sa bawat move ng bangko is sasabayan mo siya. Okay? And then meron din tinatawag na AMD, accumulation, manipulation, distribution, alright? And then meron tayong ICT, inner circle trader, okay? Meron ding Elliott Wave, pattern trader, moving average, RSI or other indicators. So marami po yan. So ngayon guys, yung strategy na gagamitin natin dito, meron pa yan, scalping, intraday, meron pa ring swing. Kumbaga, yan yung klase ng trading strategy sa market. Scalping, ito yung mga nagtitrade ka sa lower time frame, yung gusto mo every seconds, every minute, or pinakamataas na 15 minutes is gusto mong kumupit, 'di ba, mga scalpers. Kumbaga kukupit ka ng kita sa market. Meron namang intraday, okay, magti-trade yan within the day. So, 'di ba, magti-take siya ng entry during Asian session, or mag-take siya ng entry ng London session or ng New York session, and then aantay niya yung trade ng ilang oras, minsan minutes lang, pero minsan may 1 oras, okay, may 3 oras, 4 na oras, minsan nagmi-mix na yan yung intraday at saka yung swing. Yung swing naman, it takes days or weeks. Hindi, meron namang position trader, 4 pala yun. May position trader naman na positional trader is minsan weeks, months, or years bago nila kunin yung profit. Alright? So, ito yung mga strategy. Alright? So, bigyan ko muna kayo ng konting idea kung ano ba to. Para at least magkaroon kayo ng knowledge kung ano ba ibig sabihin ng supply and demand. So, ganito lang yung guys. Try ko mag-drawing and then hopefully masundan nyo siya. So, yung supply and demand, okay, yung movement ng price pag ganon. Ayan. Diba? Ganyan. Alright? Ganyan. So, ito, tawag dito is, kapag yung presyo galing sa baba, ayan. Okay, ito yung demand. So, marami magde-demand. So, bibili ng, libawa, ng isang currency, tataas ngayon yung presyo. Okay? So, ngayon, yung pababa naman, ito naman yung tinatawag na supply. So, ang ginagawa ng ibang mga trader, okay, ito yung supply, yan. So, ang ginagawa ng ibang trader, halimbawa, tumaas yung presyo ng isang currency or ng isang assets, stocks man yan, crypto man yan, or forex, okay? So, ngayon, pag tumaas to, yung mga nag-a-apply ng supply and demand na strategy, hindi po nila aantayin na, baga, hindi po nila sasabayan to, yung movement na to. Ang gagawin nila, hahayaan muna nilang bumabayan dito, okay? So pagbaba, doon na siya doon sa demand zone, saka pa lang siya bibili. Sasabayan niya ngayon yung market. Kasi minsan, yung iba na may tinatawag po kasi dito sa trading na FOMO. Alright? So hindi ko na masulat ng maayos. FOMO, fear of missing out. So FOMO, fear of missing out. So ibang ginagawa ng ibang trader, pag gumalaw to ng mabilis, sasabayan nila yan. Eh minsan bumababa yung presyo. 'Di ba? Akala nila hindi babalik. So bababa yan. So minsan natatrap sila dun sa tinatawag na liquidity trap. So nanalos sila. Okay? So ito guys, ito yung supply and demand. Okay? Ano naman yung support and resistance? Yung support and resistance, mostly makikita mo ganito yung pattern yan. Ayan. Okay? Tapos may ganyan yan. So ito, ganyan yan siya. Ayan. Oops. Ayan.
Alright? So, yung market, 'di ba, do'n sa diniscuss ko sa part 1 training natin is meron tayong mga candlestick stone or chart. Itong chart na 'to, imaginin niyo na lang na chart 'tong drawing na, okey? Umaakyat baba 'yan, okey? So ngayon, kapag yung presyo ito, tawag dito sa taas na 'to, halimbawa bumangga yung presyo diyan, and then tapos pagbangga niya, bumaba, tapos bumangga ulit, tapos bumaba ulit, ayan. Kapag yung presyo bumabangga dito sa taas, ang tawag dito is resistance, okey? Resistance. Kapag ang presyo naman bumangga dito sa baba, ang tawag is support, okey? So gano'n din dito, ayan. Paganyan-ganyan din po 'yan siya, okey? Kapag yung presyo bumabangga sa taas, resistance, kapag sa baba is support. So ngayon, ano ibig sabihin niyan? So yung mga trader na ginagamit yung SNR or support and resistance, strategy is ganito po yung basis nila. Halimbawa po, yung presyo umakyat dito, tapos bumaba, tapos bumangga ulit ng pangalawa, tapos pangatlo, pangalawa, pangatlo. Pag nakita nilang na bumabangga at hindi nagkakaroon ng breakout dito sa area or hindi tumataas yung presyo dyan, ibig sabihin, iniisip ng mga trader na yon is hindi na talaga, kumbaga yung resistance, protected yan ng market at hindi na siya tataas dyan. Kaya ginagawa nila, parang supply and demand din dito, pag tumaas yung presyo, dalawang bangga, okay, bababa dito, aantayin ulit nila umakyat yan sa area na to at saka sila magsisell. Okay? Vice versa po, ganun din sa support. Alright? So kapag ang market bumangga dito sa baba, sa support natin, halimbawa dalawa, yung pangatlo, antay sila doon ng confirmation saka sila mag-sell or magbabay sa market. Okay. Ganun din dito pa ito guys, itong pattern na to, bullish yung market. Meron din yan pababa, ayan. Bearish naman yung market. So nagbabangga-bangga yan. Ngayon, ang iba naman, ginagawa, pag nag-breakout dito, lima, di ba, support and resistance yan. Pag nag-breakout yung presyo dito sa line na to, ibig sabihin, ina-expect na yun ni trader is yung presyo sell. So pag nag-breakout yan, aantay nila yung presyo tumaas dito sa area na to, saka sila magsisell. Ganun din sa long position or sa may sa resistance. So pag tumaas yung presyo diyan, nagkaroon ng breakout, saka rin sila magbabay. Ganon dito sa incline or pababa. So yan ang support and resistance. So yung smart money concepts naman, halos katulad lang din naman po siya ng supply and demand. Yun nga lang sa smart money concepts, ang ginagawa ng smart money is halimbawa, mag-a-analyze muna siya ng market ng weekly, daily, or monthly. Sorry. Kapag nakita na nila yung market is halimbawa, nakita nila yung momentum is sa daily is bullish, okay? Or sa daily is bearish. So sa smart money concepts naman, ganito rin naman siya. Parang supply and demand lang din siya. Pero ganito po yung nangyayari. Pag tumaas yung presyo, pag-usapan natin bullish yung market So ang gagawin nila dyan, mag-a-analyze muna sila ng market sa weekly, ito sa weekly, and then sa daily, and then for hour, and then mag-aantay sila ng confirmation sa 1 hour, 30-minute, or 15-minute time frame. So pagbabayan dito, mag-aantay sila ngayon ng confirmation dito sa area. So mostly ng confirmation na inaantay nila is ito. Ayan, antay sila ng tinatawag na fair value gap or imbalance. And then kapag nag-top yung presyo dito sa imbalance, mag-aantay sila ngayon ng tinatawag na market structure shift or yung tinatawag nilang break of structure. Kapag nagkaroon ng break of structure dito sa imbalance, saka sila magpe-place ng trade. Alright? So, yan yung smart money concepts. Okay? So, ito guys, itong dinidiscuss ko sa inyong strategy, isa-search mo to. Ang task mo ngayon is, after mo mapanood to, is isa-search mo to ngayon sa YouTube para at least makakuha ka ng informations about supply and demand, support and resistance, and smart money concepts. And then, yung mga strategy na i-discuss ko dito is susubukan mo ngayon i-apply yan sa market, kumbaga iba-backtest mo, and then titignan mo ngayon kung saan yung panatag yung loob mo.
Okay? So, ibig sabihin ng backtesting, kumbaga yung mga previous na mga history ng movement ng market, i-a-apply mo ngayon, magdo-drawing ka ngayon ng mga chart doon or ng mga graphs or kung ano man yung mga labels mo. Then, kung sa tingin mo, mas okay ako dito, mas maganda yung supply and demand, edi yan ang gawin mo. So, nasa sa inyo po yun. Okay? So, yung AMD naman, ito naman po siya. Ganito yung diskarte niya. Ayan. So, sa AMD, may makikita po kayong ganyang-ganyang movement. And then, biglang, ang tawag dito is accumulation. So, kumbaga, nag-accumulate muna ng liquidity si market. And then, magkakaroon ngayon ng manipulation. Ano yung manipulation? Gaganyan minsan yan, no? Bababa, tapos aakyat. Okay? Manipulation yan. And then, pagka manipulate niya, parang supply and demand din, pagbaba, tapos ito na, magkakaroon na yan ng distribution. So, tutuloy-tuloy na yan sa market. Vice versa din yan, ito yung bullish, ganyan din sa bearish. Yan yung AMD. Alright? So, yung inner circle trader naman, parang smart money concepts lang din to. Yung smart money concepts kasi, mostly neto is, actually, ina-apply tong SMC sa lahat naman ng time frames. So, pwede mo i-apply to sa daily, sa 4 hours, sa 1 hour. And then, kung gusto mo naman mabilisan, na gusto mo talaga may mga mabibilis na movement, dito talaga sa lower time frame. 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute. So, yung ICT, ang ginagawa lang din naman dito is mag-analyze ng market sa daily, sa weekly, tapos maglalagay ngayon ng label. Halimbawa, ito yung candle. Okay? Candlesticks. Ayan. So, halimbawa, ito yung candlesticks. Itong candlesticks na to, daily. Sabi natin daily yan. Alright? So, ngayon, ang ginagawa ng mga ICT trader, lalagyan nila ng label to. So, itong sa taas, ang tawag yan, buy side liquidity. And then sa baba, ito naman yung tinatawag na sell side liquidity. So, pag nalagyan nila ng label yan, okay, bababa sila ngayon sa 4-hour time frame. So, syempre, dahil one day yan, maraming 4-hour yan. Siguro mga, 8. Yan. Tama ba, 8? 4, 4, 8. 4, 4, 8, 16. Yes, 8. 4 hours yan na 8 candlesticks na tig for 4-hour time frame yan. So, yan, check na ulit nila yung mga formula na ginagamit nila dyan or strategy, and then mag-execute sila niyan mga 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, or 1 minute. Yun yung time frame na nag-execute sila ng entry. So, yan yung inner circle trader. Yung Elliott Wave naman, actually guys, hindi ko na to masyadong inaral at nakita ko lang to pero hindi ko to inaral kasi masyadong kumbaga maraming detalye, complicated. Ako pag nag-trade ako, ang ginagamit ko lang naman talaga na strategy guys is supply and demand na may halong SMC. Right? So yung Elliott Wave, may ganito pa yan, no? May A, B, C, D, E, F. May mga ganyang pattern. Tapos mag-aantay sila ng confirmation and then parang ganito din yan, AMD. Pero may mga pattern yan sila sinusundan. Kumbaga yung Elliott Wave, parang combination na rin siya ng smart money concepts at saka yung pattern. Right? So yung pattern trader din naman, ano lang naman din to, kumbaga parang ganito. Ayan. Ganyan-ganyan yung pattern. Okay? So kapag nakakita sila ng ganitong pattern, ayan, tapos mag-aantay na sila ng breakout dito, then saka sila magti-trade. Meron pa yan ng mga pattern na head, ito, tinatawag nilang head and shoulder. Ayan. So ito yung head, to yung shoulder. Pag nakakita sila ng ganitong pattern, alam na nila yung next na movement ng market. So sila, nakabase sila sa pattern. Okay? And then ano pa yan, cup in, parang may baso pa na may mga elephant, etc. Kung ano may mga pattern. So, yan yung task na gagawin mo. Aralin niyo po to sa YouTube or sa Google, search kayo. Okay? So, eto naman, itong moving average naman, ano naman to? Indicator po to. So, pwede kayong mag-search dito. Ito nakikita niyo to. Drawing tayo. Oops.
Ayan oh, itong ano 'to, indicator na 'yan, ah, dito po kayo magche-check, ayan oh, tapos search mo lang moving average, ayan. So search ka lang diyan tapos may try ko i-delete 'to munang sarili kong ano, tawag dito, indicator kasi free account lang 'tong gamit natin kaya yung indicator na puwedeng mag-display sa screen is dalawa lang. So search tayo ng moving average. Ayan, moving average. Kapag nag-search kayo guys, hanapin niyo yung may maraming users. Ibig sabihin maraming gumagamit niyan. Ayan, so try natin 'to. So, yung moving average, may lumalabas na mga lines. Tapos, ano pa ba 'to? Aha, moving average. And then, basta guys, search nyo na lang kung paano gamitin 'to. Basta yung moving average, ganito lang yung mechanics niya, okay? Ah, kapag yung presyo ng market, 'di ba may chart tayo. Try ko nga pakita 'tong ano natin. Ayan. 'Di ba ito yung chart, alright? So yung chart na 'to, try ko nga i-move sa gilid para malinis, 'yan. So ito yung chart. Ngayon sa moving average naman, meron 'yan line. Okay, may mga nagmo-move yan na line. So mayroong dalawa, tatlo. So ang ginagawa ng mga trader, halimbawa, ito yung line ng moving average. Ito yung moving average 30. Tapos magsiset ulit sila yan ng moving average 120. Lalagyan nila ng blue na kulay or ng yellow. Palitan natin. Blue. Yan. So ngayon, kapag nag-crossover, nag-crossover, itong dalawang line na yan, saka sila mag-i-entry. So kung yung moving ng market is pababa tapos nag-crossover siya, so isipin nila, okay, pababa yung market. So mag-i-entry sila. Parang katulad nito, nag-crossover. Sample lang naman to, mag-i-entry sila ngayon dito. So paano yung gagawin nila ganyan? Ayan. So ito guys, itong tool na to, ito yung short position. Ayan, ito naman yung itsura ng long position. So kumbaga, itong blue, ito yung risk amount mo or ito yung capital mo. And then itong gray, ito yung take profit mo. So katulad nito, halimbawa nag-crossover siya dito, okay? So ang risk niya na nilagay dito $100. So sample lang ikaw naman magko-compute nito dun sa MetaTrader mo dun sa broker account mo. Every time na magte-trade ka, yung distance na ilalagay mo dito, ikaw magsiset kung magkano yung amount na gusto mong i-take i-risk, alright? Ngayon, di ba, nag-crossover, naglagay ka ng sell, and then yung take profit ko is around 1:229. So $100 mo, posibleng kumita na $229. So 1:2, right? So ito yan, okay? So yan yung moving average. So pwede kayo mag-search sa YouTube, marami pong samples doon. Okay? So ako kasi gusto ko simple, minimalist, at ayaw ko na nagko-compute. Ito po yun, supply and demand. Right? So yan yung moving average. It's all about nagko-crossover yung mga presyo. Okay? And then yung RSI naman, kapag sinearch mo yung indicator na RSI dito, katulad nito, search natin, RSI, Relative Strength Index. So dito mo malalaman kung yung momentum ng presyo is malakas. So saan ba dito yung RSI? So ito yung guys, search mo na lang din to. Yung RSI, lumalabas yan dito sa baba. Okay, nagkakaroon ng mga wave. Kumbaga, nagkakaroon ng graph or strength. So doon mo ibabasa yon kung yung market ba is bullish or bearish. Okay? So, sana guys, itong mga strategy na to, isa-search mo to sa Google, isa-search mo to sa YouTube, sa TikTok, or sa Facebook. Ako, mas maganda sa YouTube kasi mahaba yung presentation at saka naka-landscape talaga. Mapapanood mo, makapag-comment ka. Okay? And then makita mo yung mga playlist ng mga traders doon about sa market analyzation kung paano sila nagtitrade. Alright? So, actually, ulitin ko, you are lucky
or blessed na natutunan mo 'to kasi before nung nag-start ako, 'di ko alam ng mga strategy pala na ginagamit. Akala ko buy and sell lang. 'Pag gumalaw yung market susundan ko, 'di ba? Tapos mag-aantay ako, hindi pala gano'n. So merong scalping, 'pag buy kumita konti, alis. Meron namang intraday, 'pag entry, antay na ilang oras, and then meron namang swing. 'Pag entry mo, expect mo 1 to 2 days, 1 week, o ilang days bago mo i-trade yung market. Okay? So ito yung different types of strategy na kailangan nating aralin bago tayo mag-trade ng live sa market. Okay? So ulitin ko guys, hindi ka papasok dito sa trading na magba-buy and sell ka agad na wala kang ginagamit na strategy, okay? So kailangan aralin mo kasi kung wala kang gagamiting strategy katulad ko nung nag-start ako, yun, 2 years, 3 years, mauubos na yung capital mo. Parang sayang na yung pera mo, pagod, oras, at walang mangyayari sa'yo, okay? So ito, shinare ko na to sa inyo para at least napaka-importante ng mentor. Kumbaga, naituturo na sa iyo yung mga shortcut, kumbaga kung ano yung mga effective at hindi na ituturo sa inyo yung mga mistakes na nagawa nila for the past few years, di ba? So, ayun guys, and then kung hindi mo pa napanood yung part 1, nandyan lang sa comment section yung link or dun sa description. Click nyo lang yun para mapanood nyo muna yon. Okay, paano kayo mag-analyze ng market, paano kayo mag-open ng account sa mga broker, and then paano natin i-connect yung account doon sa MetaTrader. Okay, kung gusto mo mag-sign up sa broker na ginagamit ko, nandyan lang po sa may napatingin ako dun. Nandyan lang po sa comment section yung link, affiliate link. Pwede po kayo mag-sign up dyan or nandyan sa comment section. Oops, nabubulol na ako. Kung gusto niyo mag-sign up sa broker na ginagamit ko, XM or XNES, click nyo lang po yung affiliate link na nandiyan sa description or dito sa comment section. Okay? So, and then, after mo mapanood yun, ito, sundan mo to, itong part 2 training series natin ng Forex trading. Okay? And then, ayun guys, kung may marami kang natutunan sa training session natin for tonight, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, or mag-subscribe na rin para at least updated ka, ma-update ka agad ni YouTube dun sa Part 3 training series natin ng Forex trading. So dun sa Part 3 naman, ituturo ko sa inyo, di ba meron ka ng strategy. Alright? So meron ka ng strategy. Ano pa yung mga criteria o rules na kailangan mong i-apply pa dito or idagdag para yung strategy na gagamitin mo maging mataas yung win rate niya or winning ratio niya. Okay? So itong strategy natin, hindi to magiging effective kung wala yung part 3 na yon, yung ituturo ko sa inyo. Kasi sa strategy na to guys, meron po tayong tinatawag na criteria, risk management, discipline, patience, ano pa ba, risk reward ratio, kung ano yung kailangan nating idagdag pa dito para maging mas maging maraming panalo yung trade natin. Okay? So sa ngayon, ito lang po muna. Namnamin niyo po muna yung training natin din guys. Walang overnight success sa trading. Okay? Ako, ulitin ko, sa 4 years na ako, sa this 2026, papasok na ako sa ika-5 taon ko dito sa trading. Okay? So sa first, second year ko, nakafocus ako strategy. Kumbaga, buy and sell ako kasi wala pa ako nasusundan that time, di ba? So self-study lang lahat. Okay? And then, in the 3rd year and 4th year, doon ko na i-apply yung pinaka-importante na parte ng strategy natin. Kung saan yun ang ituturo ko doon sa part 3 training series natin. Okay? So, abangan nyo po yun. Ulitin ko, mag-subscribe po kayo para at least updated po kayo doon sa next na training natin. Okay? So, maraming salamat guys, and hopefully marami kayo natutunan, and then God bless po sa training journey natin dito sa Forex. See you sa next video. Kita kits!